Hello guys, magluluto ako today ng curried potatoes at cauliflower. So, ito yung ingredients niya: yellow potatoes, cauliflower, tomatoes na hinog, kamatis, sibuyas na puti, tsaka bawang. So, ang sizes ng gulay na reference ko ay dito sa US na sizes. So, malalaki siya. So, ito kalahating cauliflower. So, siguro mga kalahating kilo. Yan, pag sa atin. At ito naman ay 4 hanggang 5 medium size na dilaw na patatas. At ito, 3 malalaking kamatis at saka kalahating maliit na puting onion at siguro 3 cloves ng garlic. 3 cloves, yung ano ba tawag doon sa Tagalog. So, sige, luto tayo. So, painitin muna natin yung kawali. At ito yung oil na gagamitin ko na panggisa. Extra virgin olive oil. Kahit anong oil pwede. Pero ito yung feel ko today na gamitin. Tsaka sabi nila healthy daw. So, maglagay ng siguro mga 2 tablespoon of oil. Teka. And then, painitin natin. Hirap pala nito pag walang hahawak. Okay, ito. Tapos, hindi ko pa napainit. So, mainit na yung mantika. So, ilalagay natin yung sibuyas at bawang. At igisa. Hanggang igisa ng ilang minuto hanggang mag-translucent yung sibuyas. Yan. Ito yung kadalasan ginagawa ko pag meron akong leftovers or yung hindi pa nagagamit. Kasi minsan pag bumibili ako ng mga gulay, minsan napadami. O minsan naging busy lang na hindi natutukan yung pagluto. Hindi na prioritize nalutuin yung gusto ko sanang lutuin. So today, dahil medyo meron akong extra time, lutuin ko siya para nang maaga din, kasi para pagdating ng mga bata galing school, pwede na silang kumain. Usually sa bahay namin, yung mga bata maaga silang kumakain ng hapunan. Nasanay. So, yun. Gisa-gisa lang hanggang lumambot yung onion. Yan. So, yan. Medyo luto na yung translucent na yung sibuyas. Lagyan natin ng yung kamatis. At gisa-gisa. Yan. Gisahin.
tutuin hanggang lumambot yung kamatis. So, ayan, medyo ano na siya, yung kamatis medyo malambot na siya, tsaka medyo nadudurog na. Tutuin mo ng 1 minute more, siguro. Yan. Tutuin natin ng siguro mga 2 minutes para mas lumambot. So, ito yung spices, yung basic spices ng curry, vegetable curry na ginagawa ko. Yung curry powder, ground coriander, ground cumin, tsaka turmeric. At of course, meron din, hindi ko pa naisama yung asin, tsaka paminta, durog na paminta, o ground black pepper, tsaka kunting MSG or betsin. Papakita ko mamaya. So, ito na yung itsura ng kamatis. So, ilalagay na natin yung ito. Ilalagay na natin yung patatas. Kasi ang patatas matagal maluto. So, ano siya? Dapat unahin. So, i-mix mo muna. Saka maglagay tayo ng seasoning. Just yung ano ko. Ano siya, nag-move kasi electric yung stove namin. So, yan. Ihalo lang. So, pag nahalo na, lagyan na natin ng seasoning. So, ayan na yung spices. Nilagay ko na sa ibabaw. So, i-mix na lang natin. So, tinatansya ko lang kung magkano yung kailangan. Hinaan muna natin yung liquid. Teka. Para natin. So, yan. Yung tubig na yan ay galing yan sa kamatis. So, lalagyan natin saglit lang yung extra na tubig para tawag dito, para magkasya. So, tubig, siguro lagyan natin ng half a cup na tubig. Pasensya na po. Ito akong tripod ngayon. No tripod. Medyo maano siya. So, i-mix mo lang. Can you give me the lid? No? The lid. The cover. There you go. Oh, yan. Yes, just put on the side. Oh, no, the see-through one, please. Okay, thank you. So, yan. Haluin lang. Tsaka, pag nahalo na, lagyan mo ng takpan natin para i-simmer o pakuluan yung patatas para maluto siya halfway. Bago ilagay yung cauliflower. Okay? Okay, lagyan natin ng takip. At pakuluin natin. After 10 minutes, check natin pag soft na yung patatas. Woo! That's a steam. Okay. Gamit tayo ng So, ganito. Okay na siya. Okay siya. Halfway lang. Na medyo, So, tapos niyan, i-ano din natin yung timpla. Para mag-adjust tayo. Kasi ilalagay lang dyan yung cauliflower.
Parang kulang ng asin ha. Lagyan natin ng asin. Mga half a teaspoon ng asin. Tapos ilalagay na natin yung lalagay na natin yung cauliflower at saka i-mix at lutuin. Okay. Ayan. I-mix natin. Baka magdagdag tayo ng tubig dito. Tingnan natin. Baka konti, mga 1/4 cup. Haluin lang. Haluin. Itong ano ko nag-slide. Kasi electric stove yung nandito sa bahay. Nung nabili namin ang bahay na to galing ako sa sanay ako sa gas stove. Tapos paglipat namin dito sa bahay, electric kasi may solar panels kasama. So lahat ng appliances sa bahay ay electric. So yan. Lutuin natin, tsaka takpang muli. So ito, nahalo ko na. Lagyan ko lang siya ulit ng tubig para ma-steam yung so mga kalahating cup para maluto. Ma-steam yung cauliflower. At saka takpan natin at patuloy na lulutuin hanggang mag-reduce kukonti yung sabaw at maluluto na siya at maging malambot na yung yung cauliflower. So yan, takpan natin, tsaka isi-simmer. Yan. After 5 minutes na nakalipas, check natin kung malambot na yung cauliflower. Okay. Yung steam. So, sinislimmer natin. Yung stem medyo tigas-tigas pa. Pero okay na yan. Pag gusto mo talaga ng halfway na pag ito yung pero sa amin gusto namin yung malambot talaga kasi pwede siyang preference. So yung ginagawa ko, since yung patatas ay din medyo soft na, in-smash ko siya para yung sauce medyo creamy. Ilan lang naman, hindi lahat. Ayan, smash mo siguro mga ilang pieces. Ayan. Tapos i-mix mo. Patuloy na magsisimmer. Yung konti lang. Ayan. Tapos i-mix mo ulit. Yung sauce nagre-reduce na. Ako. Ito nagre-reduce na. So, yung paboritong paraan namin ng pagkain nito ay ilalagay sa ibabaw ng kanin. Yung asawa ko naman minsan yung Indian bread na tawag ay naan o parata, yung plain inaano niya, kinakain na parang sausawan to sauce. Pero sa akin tsaka sa mga bata kadalasan lang with rice. So hintayin natin na mag-reduce pa siya further, siguro mga 1 to 2 minutes, and then we're done. Tapan natin.
So, ayan. Ano na siya, reduce na yung ano, kumukunti na masyado yung sauce niya. At luto na to. So, pinapatay ko na yung heat. Yung apoy, kung may apoy. At, luto na siya. Soft na yung cauliflower tsaka yung ano. Tapos, tatakpan ko lang siya and magsisimmer siya. Patuloy siyang maluluto and magtitikin na yung sauce. So, pwede na siyang ilagay sa kanin at kainin. That's it. Bye-bye!